pakinig po kayo, mga kapatid, sa pag-e-exhort ko, bago po ako pumunta sa invitation. So kapag naramdaman mo na ready nang mag-worship ang community o ang nililid mo, then invite mo na sila to go on the worship proper. Amen po? Yung una ko pong ginamit kanina, yung 1 Corinthians 15 verse 17, but thanks be to God because He gives us the victory through our Lord Jesus. So, naramdaman ko nang ready na kayo, in-invite ko na kayo na umawit. Yun yung unang kanta, yung The Battle Belongs. Hindi po kasama doon yung nagkaroon tayo ng lapses. Pero ganun pa man po, ginamit natin yan para lalo nating makita na kahit ano pang mangyari, tuloy pa rin ang pagpupurit, pagsamba natin sa Panginoon. Amen po? So yun po, may ano pa po yung itatanong, Sister Fel? Hello, Kuya Grover. Ikaw na magpapatuloy-tuloy ha, Kuya Grover. Hello. Hello. Amen, amen. Sige po mga kapatid, sino po Ako lang gusto po yung magtanong? magtatanong ngayon, sis, Yes po. parang practical na dahil ang ganda eh. Sabi niyo po kanina, pag nananalangin, dapat two-way, hindi yung tayo lang Yes po, hindi one way. imit-imit, Opo. pagkatapos dapat pakinggan ang tinig ng Panginoon. Ang ngayon po sis, ang malinaw na tanong, sa paano po natin pamamaraan dahil ang Panginoon po naman hindi napuno ng kagaya ng ate, nakagaya nito, naririnig ng tenga mismong may tinig na may voice, di po ba sis? Yes Sa po. paano po ang pamamaraan, tama para po sa akin, ewan ko kung yun din po, ako po sa confession, sa pamamagitan ng pari, yun po yung akin sis. Ano po masasabi ninyo? Salamat po. Yung sa pari naman po, iba naman po yun. When we go to repentance and confession, so meron kayong communication na ino-open yung door, papunta sa relasyon sa Panginoon, nire-renew yung ating relationship every time that we confess sa pare. In our everyday life, sa ating pang-araw-araw na buhay, meron po tayong close and personal relationship with our Lord, and that is our prayer, that is our way of communication. Kaya nga dapat hindi siya one-way traffic lang, kumbaga two-way. Amen po. Na pag nagdarasal ka, dapat hindi lang ikaw yung puro litanya ng litanya, salita ng salita sa Panginoon, bibigyan mo rin siya ng pagkakataon mangusap sa iyo. So offer a silence. So kaya nga yung may acts prayer tayo, 'di ba? Adoration, o 'di ba? Alam niyo yung contrition, supplication, thanksgiving, and silence. Meron kang time para magbigay ng konting katahimikan, in the stillness of everything, just feel God. Pakiramdaman mo siya. Doon siya mangungusap sa'yo. Madalas kung bakit tayo namamali sa ating mga desisyon, tapos Lord, nagdasal naman ako sa'yo, humingi ako ng sign. Sigurado ka ba na yung inassume mo na yun na ang sign, si Lord yon? O tayo lang? Madalas po kasi, kahit naman sa relationship, mahirap pag tayo lang ng tayo ang nagsasalita o isa lang nagsasalita. Kailangan pareho. Meron pong dinidinig din po natin kung ano ang nais sa atin ng Panginoon. Paano natin malalaman na tinig ng Panginoon? Sa maraming pamamaraan po nagsasalita ang Panginoon na siya na'y nangungusap. Sa pang-araw-araw nating buhay, nagdasal ka ngayon. Minsan nga, hindi po man bigkasin ng labi natin dahil sa katahimikan at kaibuturan ng puso natin, kinakausap natin si Lord. Maya-maya, nandyan na yung solusyon. Sabi ko, Lord, parang ang sarap kumain nga. Ito po, simpleng-simple. Nung birthday ko, sabi ko, Lord, ang tagal ko nang hindi kumakain ng pusit. Parang ang sarap magkumain ng adobong pusit. Sa sarili ko lang po yan habang nagdadasal ako, nung tapos na ako magdasal, tapos yung tahimik na ako, yung ini-enjoy ko na lang, yung moment na hinihintay ko, dinadama ko lang ang presensya ng Panginoon habang nasa kwarto ako bago ako lumabas. Naka Indian seat at nakaupo, nagdadasal, ako sa Panginoon. May sabi ko, Lord, birthday ko ngayon, parang ang sarap kumain mamaya ng adobong pusit. Kaya lang, Lord, wala akong time na mamalengke. Kasi mamaya, ganito, ganyan. Sabi, sa sarili ko lang po yun. Akalain mo, maya-maya, kapatid, may nag-invite sa akin na doon ako mag-lunch. At pagpunta ko, anong unang tumambad sa akin sa mesa? Adobong pusit. Amen? So, simpleng-simple na ikaw mismo alam mo na ang Panginoon nakikinig sa'yo. Hindi lang ikaw ang pinakikinggan niya. Ay, ibig sabihin,
Hindi lang ikaw yung salita ng salita, pero nakikinig din ang Panginoon. Kaya iisipin mo rin, Lord, saan mo naman ako ang nais magpunta ngayon? Then, ididirekta niya. Minsan, magugulat ka na, biglang may pupuntahan kang lugar, tapos yung taong yun pala yung doon ka pinadala ni Lord kasi may mission ka doon. Nagbigay po kami ng CLSS nung Sabado. Ako po yung first speaker, yung God's Love. Yung second po ay si Brother Rapi De Leon. Di ba? Speaker niyo po si Brother Rapi every Tuesday. First time po naming magkita ni Brother Rapi ng personal. Sa online lang po kami nagkikita at nagkakilala dahil po sa inyo. Dahil nakikita ko po yung post niyo pag sinishare nyo yung Tuesday. At nakikita rin pala niya yung every Monday. Kaya sabi niya, Sister B, Brother Rapi, kayo po pala at last we met personally. Alam niyo po mga kapatid, yung mga ganun na alam mong si Lord sumagot sa panalangin. So nag-talk po ako ng God's Love. After ko pong mag-talk, ilang pong tao ang yumakap sa akin. Yung isa, hindi ko makakalimutan, participant. Nakaupo siya sa harapan. All throughout my talk, umiiyak siya. Tapos pagkatapos po, umupo po ako dun sa may pagitan lang po kami, si Brother Ed, tapos si Sister Arlene, tsaka si Brother Rapi na nga. Lumapit po sa akin yon, humahagulgol. Sabi niya, payakap po ng mahigpit. Kasi habang nagtotok daw ako, yung God's Love, eto yung sinabi niya sa Panginoon. Nakapikit siya, sabi daw niya, Panginoon, totoo pong ang pag-ibig niyo mo'y walang pagmamaliw. Tapos sabi niya, Lord, sabi niya, gusto kong mamaya maramdaman ko yung mainit mong yakap. Lalapit po ako kay Sister B dito sa speaker na to after niya mag-talk kasi hindi ko ma-contain sa sarili ko yung galak. Overwhelming ang aking nararamdaman. Yumakap po siya ng pagkahigpit-higpit at umiiyak. Ito po yung sagot. Yung sinasabi ko sa inyong si Lord, siya yung alam mong pag pinakikinggan mo siya o siya yung may plano sa iyo, alam mo na sinagot ang dasal mo. Sabi ko sa kanya, pagkagising ko, Lord, this is the day that you have made. Bago po ako pumunta sa CLSS na yon. Sabi ko, Lord, gamitin mo po ako ng makapangyarihan na ang salita mo'y maging double-edged sword na ako po ang maging kasagutan sa pamamagitan niyo, Panginoon. Gawin niyo po akong instrumento as your mouthpiece and your herald. Na ang ipapahayag ko ay ang salitang nais mo at ikaw po ang mangungusap, instrumento niya lang po ako. Na merong mga taong yung mga pinadala mo ay hindi aksidenteng nandun, kung hindi ito ang plano mo sa kanila at sagot sa kanilang panalangin. Take note, nung yumakap po sa akin, ang sabi niya, Lord, gusto kong maramdaman ang yakap niyo, yayakapin ko po si Sister B after niya mag-talk. Nung yumakap siya, ito po yung sinabi niya, I was not supposed to be here. Servant po ako doon sa kabilang simbahan. Our Lady of Fatima po yung pinuntahan namin. At Diocese and Shrine po ng Caloocan. Sabi niya, I was not supposed to be here dahil may service po ako doon sa kabilang simbahan ngayon. Pero hindi ko alam, hindi ko mapaindian yung nag-invite sa akin dito. Nag-absent po muna ako doon. Now I know why I am here. Kasi marami akong tanong na dito ko naunawaan at dito nasagot dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, from this day on, hindi lang po ito yung araw na nandito ako, yayayain ko rin yung dalawa kong anak na dito mag-serve din. See mga kapatid, God answers. Kaya kapag tayo nagdarasal, hindi dapat tayo lang ang salita ng salita. Pakinggan din natin. Pinakinggan ko po siya nang sabi niyang, nagkaroon po kasi ako ng invitation at sabay, yung Saturday na yan. Kaya lang din naman ko, Lord, saan mo po ako gusto kasi conflict yung schedule. And since ito pong pagtotokan na ito na si LSS, ay talagang pinagdasal ko mabuti, Lord, saan niyo ako gusto dito? Si Lord ang nag-direct sa atin, dito ka kasi marami siyang nais iparating doon. Marami po ang napagbuksan na panawagan ang Panginoon doon sa lugar na yun at damang-dama ang success nung CLSS na yan. All grateful and all glory sa mga pangyayari nung araw na yun. Damang-dama ang presensya ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. So mga kapatid, ito po yun, yung kahulugan nung tinatanong ni Sister Fel. Na binanggit ko, kapag tayo nagdasal, dapat nakikinig din tayo sa Panginoon kung saan. Mararamdaman po natin yan sa puso. Nangungusap ang Panginoon sa iba-ibang pamamaraan, whether in dreams,
whether do sa mga taong pinapadala, and sa salita ng Diyos, pansinin nyo, nakikipag-usap kayo sa Kanya, tapos meron